Hi everyone! I'm Teacher Margie. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Automated School Form 2 or Daily Attendance of Learners. So ito yung Automated SF2 template na ginagamit ko sa pag-check ng attendance ng aking mga mag-aaral. So nandito sa sheets natin sa instruction, nandyan lahat kung paano ninyo gagamitin ito. So dito sa instruction, so type or copy-paste the name of pupils or students and other important information in the SF1 worksheet. Then 2, click June button to access the June sheet. So makikita nyo sa baba, lahat ng mga months, magmula June hanggang April, nandyan na po lahat para pag-encodean ninyo ng mga attendance ng mga learners ninyo. Then you can hide unused rows so that they will not appear in the printout. Bakit natin hinahide? Para pag ipiprint po natin, hindi na po sila kasali. Sayang din kasi yung haba ng pagprint natin kung kasali pa rin yung mga hindi nagamit na cells. Ayan. Then number 5, type E in the appropriate cell to indicate entry of pupils student during the first school week. So the first day ng attendance ng mga learners natin is June 8. So doon po sa June 8 na yon, ilalagay po natin yung E or entrance. Ayan. So nilalagay din po natin T/I for transferred in. Then, ayan. So, merong mga naka-indicate dyan para ma-accept ng automated SF2 ang mga ini-input po natin. So, tignan natin. So, ayan. So, dito po sa modified SF1, ayan, dito po natin ini-encode lahat ng name ng ating learners. Ayan. Then, nilalagay din po natin yung mga details natin sa taas. Ayan. So, lahat po yan nilalagay. Then, dito naman po yung mga girls or female. Ayan. Ayan. So, dito po dyan sa modified SF1. So, kapag tapos nyo nang i-type or i-copy-paste ang mga pangalan ng inyong learners, pwede na kayong mag-encode doon sa first month ng ating pasukan. Ayan. So, ito yung sa akin. Na-encodean ko na ito kasi tapos na ang June. Ayan. So, yung sinasabi ko kanina na hide or unhide ng mga rows natin. Ayan. So, makikita nyo wala ng bakante na mga cells kasi hinide ko sila. Pero pag gusto ninyong i-unhide kasi kulang yung cell, so ganito lang yung gagawin ninyo. So dito, iha-highlight ninyo yung last na male. So i-highlight nyo yung rows, then hanggang dyan sa male total per day. Ayan, so tingnan natin. Then, sa inyong mouse pad or sa inyong mouse, so i-right click nyo lang, tapos pindutin yung unhide. Ayan, so makikita ninyo lahat ng blank na cell natin or rows, makikita na po natin at pwede na mag-encode ulit doon sa modified SF1 para makita na yung nawawalang learner na hindi nyo makita kanina kasi kulang yung rows. Ayan. So, kung sobra ulit, ganun lang po ang gagawin natin. So, kung sobra, ganito naman yung hide. Ayan. So, i-click natin yung rows number 25 kasi sobra na siya, bakante na siya. So, i-highlight po natin yan hanggang doon sa rows 53 o before ng male. Ayan. Then, right-click ulit. Then, hide. Ayan. So, para pag ipiprint po natin, hindi na po mapiprint yung mga bakante na rows or cells. Ayan. Ganon din ang gawin natin sa mga learners natin na female. Kung gusto nyo rin na
i-unhide, ganun din ang gagawin. So, last na female na rows, ayan, then hanggang dyan sa female total per day. Then, right-click, tapos unhide. Ayan. Then, kung gustong i-hide ulit, ganun ulit, right-click, then hide. So, ganun lang kasimple yung pag-hide at pag-unhide ng mga rows po natin. So, ito naman po yung pag-i-encode natin dito sa SF2 automated natin. So, mapapansin nyo, ang entry ng ating pasukan is June 8. Kaya lahat yan is naka-E. So, kapag i-click nyo yan, bawat cell natin po, makikita nyo yung mga legend. So, X is for absent, T for tardy, AM equals absent in the morning, CC is cutting classes, E is entered, yun yung June 8 na nilalagay natin, T/I transferred in, T/O transferred out, GRP is dropped out. Ayan. So, yan yung mga legend natin na nilalagay para basahin ng ating automated. Ayan. So, ito, syempre makikita nyo mga X muna kasi yan yung mga absences nila mula nung pumasok sila. Ayan. Then, nakalagay naman dyan kung AM lang. So, i-type natin kunwari. So, AM. Ayan. So, automatic yan, nagko-compute siya. So, dito sa absent is 0.5 pag AM lang. Ayan. So, kapag inilagay din natin na transferred out na siya nung June 30, so, lagay natin. Ayan. So, makikita ninyo, mai-erase na yung pangalan niya. Nagre-red siya at meron siyang underline na red line. Ayan. So, ganyan lang po. So, ibalik po natin. Ayan. Ayan. So, ito. So, kapag inilagay po natin ang X, nagka-count na po yan. Kaya hindi na tayo mahirapan na mag-compute. Ayan. So, kung tardy naman, so, ang ilagay natin is T. Ayan. So, nagka-count din siya. So, ayan. So, yan yung kagandahan nito pag automated. Input ka lang. Tapos, sinusundan mo yung mga legend. Ayan. Then, dito, naglagay din ako ng remarks kasi kailangan natin pag may mga transferees, nilalagyan natin ng remarks ang ating SF2. Ayan. So, ang nilagay ko dito is T/I. Then, ayan. Then, nilalagay ko sa remarks kung saang school siya galing, yung originating school niya, then anong date siya nag-umpisa sa klase ko. Ayan. So, importante po yun na nire-record po natin lahat yan. Then, dito naman sa baba, automatic din po yan na nag-total. Ayan. So, 17 ang aking girls. Then, dito is 10 dati, then naging 11 ang aking boys. Ayan, kaya ang total ko na ngayon is 28. So, 11 and 17. Ayan. Then, dito naman sa ating baba, so, importante rin ito. So, as of first Friday of June, syempre 10 pa lang ang boys ko, kaya 10 ang nilagay ko. Kasi late nang nag-transfer ang aking bagong learner. Then, 17. So, mano-mano ito na ini-input po natin. Pero yung total, nagto-total na po siya mag-isa. Ayan. Then, late enrollee, enrollment. Ayan. So, naging 11 na siya. Then, 17. Ayan. Ayan. Then, registered. Ayan. So, ito meron na siyang formula na nako-compute mag-isa. Kaya, automated na siya. Nagko-compute na siya mag-isa.
Then dito, ayan. So, transferred in, meron na. Transferred to, wala. Drop out, ayan. So, pati percentage of attendance, nagko-compute na rin siya. So, parang ito ang hindi siya nagko-compute. Ayan. So, tignan natin. Parehas pa rin. Ayan. So, pwede naman nating i-edit ang ating formula kung gusto nyo, or pwede ring input natin ng mano-mano yung ating total. Ayan. So, at least, hindi na tayo nahihirapan pa nagko-compute ng mga average ng attendance ng ating learners. Kung gusto nyo naman na mag-compute ng mano-mano, meron din po akong video na makikita sa YouTube. Ayan, naka-explain din doon kung paano natin kino-compute ang daily average ng ating attendance. Average daily attendance, percentage of attendance for the month. Ayan. So, nakalagay doon. So, kung gusto nyo, pwede nyong panoorin din doon sa aking YouTube channel na Margie Rodriguez. Ayan. So, tignan pa natin ang iba pa. So, summary. Ayan. So, yan yung summary ng attendance po natin. Bakit meron ng July? Kasi hindi ko na-erase yung last year. So, i-erasein ko na lang yan. So, dati. So, ayan. So, ganyan lang kadali ang ating pag-input ng ating mga data sa ating automated SF2. So, hindi na tayo nahihirapan pa na mag-encode at mag-compute ng mga average or total ng attendance ng kada learner po natin kasi automatic na po yan. So, sana nakatulong itong video na ito para magawa nyo na rin ang SF4 sa bawat buwan. Maraming salamat!